So what's up guys, mga nga pa ulit for today's video. Gagawa tayo ng reaction video tungkol sa tinakil ni Senador Francis Tolentino regarding sa mga e-bikes. Una is panoorin natin yung video na ginawa niya, tapos natin i-react sabay-sabay. Commentin nyo kung tama yung sinabi niya o hindi, para yung mga naka-e-bikes makapag-react din. Alright, let's go. Concerning electric bikes na hindi na-rehistro. At minsan, nakakasalubong ko na rito sa Buendia. Liliko bigla ng, minsan EDSA. Itong yung makitid na tabi niya, papasok ng EDSA, yung ating end ng MRT. Nandun, kasalubong mo, walang tunog. Walang tunog na, on the part of the pedestrians. Katabi mo na, malaki-laki rin, walang helmet si rider, medyo senior citizen, walang tunog, ewan ko kung may lisensya, walang rehistro, walang helmet, nakachinelas lang yon. At kulakul pa yung mag-drive, may trike yun eh. At very easily accessible, dito sa, di kalayuan dito, corner of gano'n, kahit pwede kong i-mostrat. It is not just for Metro Manila but all over the Philippines na i-charge mo lang, andar na, paparada mo, masagabi, umaandar din. Walang tunog. So, is there any policy recommendation coming from the LTO, even from the Philippine National Police, how to address this? Baka ginagamit din ito riding in tandem kasi walang tunog. Tapos wala tayong reason. Do you suggest that we delegate the registration to the local government units? Do you suggest that we delegate the registration process to LGUs similar to the franchising of tricycles given to the LGUs? Or do we consolidate this function likewise to the LTO? Overburden na kayo, hindi nyo na nga marehistro yung may tunog. Paano yung walang tunog? Paano na yun? Of course, pasado ka agad to sa emission. Wala itong carburetor. Diba? So how do you address it? Do you have a specific number as to how many e-bikes have entered the market, have flooded the streets? How many accidents do we have involving e-bikes? Mas deadly ito. Kasi ang nakikita ko nito, aluminum na lang yung tagiliran na may basket sa harap. So, may naisip na ba kayong solusyon dito? Meron na bang asosasyon ng e-bikes? Wala pa, no? Wala pang association of e-bikes? Meron na bang e-bike na, meron na bang big bike e-bike? Meron na kasi may mga sports car na electric. So yun guys, yung unang sinabi niya is regarding dun sa i-rehistro tapos lisensya. Sa pag-register siguro okay yun. Kung gusto nilang magkaroon ng tax para makakuha sila ng pera yung gobyerno sa mga naka-e-bike, kung gusto nila ng ganun, pwede yun. Sa magkakaroon ng lisensya, sige, gusto nila magkaroon ng lisensya yung mga nag-e-bike na mga riders, pero sana gawan din nila ng paraan para makadaan yung mga e-bike sa EDSA or sa ibang main road. Kasi ginawaan nyo sila nilagyan sila ng lisensya, ibig sabihin nakapag-training yun regarding sa mga road signs. Kung wala basahin to, ibig sabihin kaya nilang basahin yun, kaya nilang dumaan sa EDSA. Bali ganito naman yun, nagiging delikado naman kasi yung e-bike sa EDSA kapag may nag-block doon sa daanan nila na bike lane. Halimbawa ipamark doon, or yung mga pag-traffic, yung ibang kotse kasi umaharang doon eh. Ang nangyayari, mga bikes or mga e-bike lumalabas doon sa bike lanes, yun nagiging delikado. Pero kung wala magbablock doon sa bike lane na dinadaanan ng mga e-bike, is hindi magiging delikado yung e-bike sa mga kotse. Alright? So yung sinabi sa pangatlo is yung gagamitin daw ng mga riding in tandem. So unahin muna natin yung specs ng e-bike. Yung mga e-bike, meron 25 km/h lang max, merong 30, merong 50. So yun guys, kaya pa makipag-chase down sa mga pulis ng ganong kabilis na mga e-bike? Tapos pangalawa, e-bike nga electric. Ikaw ba makikipaghabulan ka sa pulis tapos malalobat ka? Alam mo malalobat ka? Ang galing! Ang galing! Talino, masyado matalino. Pag narinig na yung ibang bansa ng ibang politiko, yung ibang bansa siya sabi niya, pupurihin siya kasi talino niya. Ang ganda ng sinabi niya doon. Alright? So yun guys, sana gumawa sa desisyon, maging advantage sa lahat, sa mga nakakotse, sa mga naka-jeep lang, naka-taxi,
naka-bike, naka-e-bike, para lahat is makinabang. Wag tayong gumawa ng batas na nakatayo lang siya dun sa mga nakakotse. Kasi yung gusto nyo sabihin, nakasikip eh. Sige nga, tignan natin sa EDSA kung sino yung pinakamarami, kotse ba o yung naka-e-bike. Sige nga, tignan mo nga kung sino yung mas maraming mga napatay na mga sasakyan, naka-e-bike ba o mga nakakotse. Kasi check daw na kung ilan yung na-aksidente ng e-bike. I-check mo kayo ilang aksidente ng mga nakasasakyan, mga nakakotse. Yung mga naka-e-bike ba, lalabang ba sa mga nakakotse? Tignan mo nga yung mga sino mga magalabas sa baril, mga naka-e-bike. So yun guys, sana gumawa yung gobyerno natin ng hakbang para mas gawing safe yung mga roads natin para sa mga lahat ng uri ng motorista. Pag nila tignan yung kalsada para lang sa mga nakakotse, kasi nga shared the roads nga, sabi nga nila eh. Sana gawin nila yung batas or gumawa sila ng hakbang para maging safe yung kalsada para sa lahat. So yun guys, so hanggang dito lang yung mga video. Kung meron kayong comments regarding dito, sana i-comment niyo para mas mabasa natin yung mga salubin ng mga naka-e-bikes. So salamat pa rin sa supportan ninyo sa aking channels. Huwag niyo makalimutan mag-like, share, subscribe please. Subscribe. Thank you and good day.